in the Lord. And He shall give thee the desires of thy heart. Ang kalagit ng Diyos sa kanyang mga salita, pagmuda tayo. Panginoon, alam po ninyo na mayroon kami mga desire sa aming mga puso. Nababasa niyo ang aming mga puso, nababasa na rin po ang aming isipan, at alam niyo rin po ang aming mga pangailangan. Alam niyo po ang best para sa amin. At dahil ang aming kondisyon, napaka-paro sa amin, dahil ang kailangan lang maging buhay ang aming puso, na aming damdamin sa inyo. Doon kami nag-delight sa inyo. Panginoon, maraming mga bagay sa mundo ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ng kagalang, ng kapuwaan, pero dapat una hindi sa lahat ay kayo, Panginoon, sapagkat kayo ang aming Creator, Savior, Panginoon, kayo ang aming Sovereign God, Sovereign Lord, Panginoon. Kayo ang solusyon sa lahat. Kayo ang kasagutan, Panginoon. At kayo ang Diyos na mabuti, na ang pagkalitas namin ay isang napakaliwanag na ebidensya na wala kayong planong makakasama sa amin, hindi sa halip ang turo sa aming kahudihan at ikahuhusay. Yaman kami ay isinilang na pinaglilis ang kasalanan. Kahit ligtas na kami ay napakahirap sa ilang pagkakataon, sa maraming pagkakataon ng pagkanumpayanan. At may mamuhay ang mga salita. Kaya palalanan kami ng mga salita patuloy sa hapon ito. Pagpalain ng lingkod at gagawin, sapat na karunungan, kapangyarihan, katapangan pa rin. At ang mga bata na pagturo pa rin po, kami lahat. Kung ang dalangin sa pangalan ng Jesus, Amen. Tayo po. Salamat sa inyo. So, araw-araw, meron po tayo ng mga palagi gustong bisitahin, tignan, kung saan yun ang ating nasasabing joy. Halimbawa, kung cellphone mo, kung meron akong message, miss call, kung Facebook mo, kung meron akong comment, kung meron akong message, diba? So, at kung kahit nag-isa ay napakamuniti. Talagang mamahalin ang cellphone at pagkakasal ko, nagdulo ko papagka. Bibili ko sa kanya. Bagay na pinagtutuwaan at minsan ay kahit na nasa daan, nag-aakaw ng sasakyan ay nakatulong sa cellphone, kahit doon sa sasakyan, lahat ng naman sa sasakyan, puro ka cellphone. Kaya lang, pagdating ng eskwela o sa trabaho, dahil sa patingin na ang mga ng ulan, bawal na. Uuwi ulit, hawak ka ng cellphone. Pagbalik sa bahay, magkakasama, lahat sa bahay magkakasama, pero hindi na tinitigan puro ka cellphone, pagdating sa cellphone. At doon, nakano lahat sa charger. Yun ang buhay, araw-araw. Mga kapatid, ang Diyos na nagbigay sa atin ng pinakadakilang dahilan ng kagalaman, ang nalulungkot, ang natutunghayan niya ang ating buhay na tayo, ganun lamang ang ating kagalaman. Kung baga, sasabihin sa atin, napakababaw ang ating kagalaman. Parang si Grace, sobrang babaw ang kagalaman. At yung bagay, tinatawanan. Anyway, yung klase ng tao, sensitive at bawal ko nag-ibig. So, yan yan po sa context ng ating chapter 37, ating paksa, delighting thyself in the Lord. At sabi po sa ating introduction, verse 1, at verse 2, tayo dapat ay hindi natitinan ng anumang nakikita natin sa ating kapaligiran. O tayo ay mabalisa na parang tayo ay napag-iwanan na, o sila ang talagang patuloy na pinagpapala, ika na, o nagpaprosper sa buhay. Sabi ng Panginoon ba? Silent, sabi ng press, yung taong merong kagalakan sa Panginoon ay puno ng tiwala sa Diyos. At habang siya nagtitiwala, siya'y gumagawa ng mabuting nakalulugod sa Panginoon. At meron siyang kapayapaan, meron siyang katiyakan, meron siyang magiging dwelling place, magkakaroon ng property by church, katulad dito, meron tayong property, at tayo po ay totoong mamubusog. Verily, thou shalt be fed. Ngayon, hindi ng bagay ating discuss, ano yung ebidensya o di ng isang may pagka-delight sa Panginoon. Una, has a delight in the Lord's Word or the Word of God.
Ngayon, punta natin ikalawa. Kung natin ang ating kalawang puntos, verse 23. Chapter 37, verse 23. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. So number 2, has a delight in his ways, not only in his words, but also in his ways. So, mayroon po malaking pagkakaaba yan. Of course, yung way ng Panginoon, mababasa sa Word God. Kaya natin po ng focus niya, yung Word niya. Kasi, mga kapatid, intelligent beings po tayong lahat ng mga tao. Meron tayong sariling alam. Meron tayong sariling karunungan. Kaya kami sa chapter 3 ng Book of Proverbs ay in all thy ways acknowledge Him. Kasi sa maraming pagkakataon ay sa ating mga daan ay hindi natin siya ina-acknowledge yung kanyang mga ways. No? At dito sa verse 5 ng chapter 37, commit thy way into the Lord. Ano? Pinakalain mo ating mga pamamagaan. Pag sinabing way, more ito doon sa how. Ano? Yung how, kung paano ang Diyos nagbibigay ng instruction sa ating pamumuhay, sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod. Meron siyang kanyang plataforma. Meron siyang kanyang way. Nasabi niya ng chapter 55, pakalagay mo nga verses 8 and 9, nung unsaved pa tayo, wala kami pakialam din sa ways na yan ng Panginoon. Meron tayong ating. Pero ngayon, nito sa atin ang ating salita, Isaiah. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Mga kapatid, tayo po ay nasa bagong mundo na. Mundo ng tamang pananampalataya, mundo ng spiritual, ng tamang pananampalataya. Sabi nga sa ating naging mensahe noon ay, we are under new management. Amen? Tayo po ay pag-aari na ng Diyos. At kung sino may pag-may-ari, meron siya ng lahat ng karapatan ng pamamaraan kung paano at saan kang gusto gamitin at kailan gagamitin at kung paano gagamitin. Tayo po ay property ng Panginoon. Hindi na tayo sa atin. Naintindihan niyo ba mga kapatid? Yan ang prinsipyo. Kaya na, balik tayo sa ating text, chapter 37, verse 5. Commit thy way unto the Lord. Trust also Him. Kasi hindi mo pwede paghiwalay yun yung trust at saka yung pag-commit mo, yung magkaroon ng delight, hindi parang ng Panginoon. Hindi po pwede kasi. Halimbawa, sa paghanap nila ng trabaho, ang ating parang basta malaking kita. Hindi natin iniisip yung way ng Panginoon na kung pwede naman tayo ng Panginoon bigyan na hindi mapekto ng kanyang kalooban, ng kanyang salita, ng kanyang way, mga kapatid. Ano? Anyway, hindi pa tayo pinababayaan ng Panginoon. At kaya natin sa verse 23, the steps of a good man. So, sino tinutukoy dito ang klaseng Kristiyano? Good man. Kung look at the steps niya, ang lakad ng mabuting tao. Ano? Hindi maganda sa Tagalog. Yung pagkaka-translate sa Tagalog. Ano? The steps of a good man are ordered by the Lord. So, yung lakad yung hakbang ng isang mabuting tao, specifically spiritual na mananampalataya, ay yung order ng Panginoon ng kanyang nilalakaran. Katulad yan sinasabi sa Hebreo 12:1 na may isinet ng Panginoon sa atin, dapat natin takuhin. Ephesians chapter 2, verse 10, meron siya kung talagang inilatag na sa atin na dapat natin lakaran. Tingnan mo nga anak kung dalawang talata niya para maliwanag sa ating screen. Just muna, sabi niya, for we are His workmanship created in Christ Jesus and good works. So, tandaan mo na dati tayo ay created to sin. Ano? Pinangalan tayo para magkasala, para mag-disobey, para po tayo lumayo sa Diyos. Yan ang ating papangalanan una. Bagamat
maraming basahan niya. Pero may Kristo, new creation tayo po ay, ang pagkakahulma sa atin is unto good works. Then sabi dyan, which God hath before ordained that we should walk in them. So ngayon tayo dapat sabihin step mga kapatid. Hindi tayo step doon sa lakad ng sanlibutan. And those who know, ng Hebreo, sabi na ulit, let us run with patience the race that is set before us. Meron pong nakalagay sa harapan natin. Wala tayong excuse. Mga kapatid. So, pag lumis tayo sa lakad, kaya nga sabi ng Panginoon kay Joshua, mag-take over siya ng leadership, huwag kang lilikod sa kaliwa, o lilikod sa kanan. Straight lang. Huwag kang kukuha ng sarili mong step away. Diretso ka lang. At of course, sa lakad ng Panginoon, mga kapatid, sa way ng Panginoon, maraming mga ways ng Panginoon na bilang tayo ay born sinner, ay hindi tayo pabor, hindi tayo magugustuhan. Pero wala tayong magagawa kundi sundin ang way ng Panginoon. Amen? Kaya kung man pag natutunan natin mahalin ang way ng Panginoon, magiging maluan. Ano ang bagay na natutunan natin mahalin at magkaroon tayo ng kagalaan at appreciation to sa Diyos? Mga kapatid, magiging maluan. Kasi kahit naman kung magaan at kahit madali, kung wala tayong delight sa isang bagay niya yan, mahirap, mabigat. Katulad na, mahirap pag ako magbukis ng pinggan. Sabi ko na, gawin na mga kamay ito, malinis eh. Pero kung natatama na, diba? Kasi magbukis ng pinggan. Lumalabag pa yung pagka mabuti mong anak, kung ikaw yung anak, mabuti kang anak kasi isipin mo, hindi na ikaw nagtrabaho, hindi na ikaw malimpi, hindi na ikaw nagluto. Kung naghain ka man, mabuti kang anak, naghain ka, nag-prepare ka, pagkatapos iyong hugasan na, magandang po. Yun po ay magandang pag-ugali sa bahay. Hindi ba ikaw magawa ng bahay, nakakapag-linisin ng bahay. Ikaw ay mantiyan. Di ba? Pero kung wala kang delight dyan, wala. Puro ka cellphone. Puro ka Facebook. At gagawin mo mga dahilan, yung mga lesson, yung mga assignment, gagawin mo yung mga project, para lang malibrigan sa mga gawain. Talaga napakasama. Napakasama niya. Amen? So, spiritually speaking, kahit pa yung iba ay nakikita mo nag-enjoy sa gawain ng Panginoon, kung hindi maayos ang puso, wala, dyan makalang. At makikiingay ka lamang sa mga accomplishment, at kung may dalat na bisita dyan, wala ka namang joy kasi ay tumustahin na hindi ako nakasama sa pagbibisita, sa pag-sulinig, sa pag-bible study, dahil talagang sa ngayon, schedule ko, ay kung manda maging hamon dito sa pag-entertain ng bisita nito. Hindi, pag wala ka talagang joy, wala, okay lang niya, hindi lang niya, solo-solo ka rin, ikaw din, ataka ko, sabi ni kapwa ko lang yun ko. Ganun lang naman yun eh. Kita-kita naman pagka meron delight. Ngayon, napakaliwanag din, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Ngayon, magbigay tayo ng ilang pang mga back-up na talata diyan para mag-convince tayo. Chapter 18, verse 30. Proverbs 18, verse 30. Banda ko na dyan. 18:30. Proverbs Psalms pala. 83 naman yan. Saka yan. Yan. Yan mga kapatid. As for God, His way is perfect. Do you believe that? Amen? Perfect ba? Way mo no? Oh, perfect God. Hindi ka sa perfect way. Kaya dapat, tinitignan nyo yung sarili. Gusto mo maging successful? Gusto mo makita isang araw mo, nasa nagpupulatong siya ng tagumpay, o sabihin natin, meron kong magandang pinabukasan? Meron perfect way. Yung perfect way na yan, lahat yan, lahat ng kailangan natin, lahat ng ating mga hinihili
sabi nga sa ating text, ang desire, ang perfect way niya sa Panginoon. Amen? Masarap. Kasi nakakagilid pag alam mo wala kasalanan ng Panginoon. Tandaan mo may sinabi sa Proverbs 14 verse 12, bago ito na kasi muna dyan. Sabi doon, there is a way that seemeth right unto man, but the end thereof. Ano sabi daw? Is the way of destruction and death. Ito na. Huwag na tayo baka sakali mo sa ating sarili. Pag alam mo sa iyong ginagawang way ay may nababiolate. Nababiolate? Ha? Nagkikibisaya, tuloy ako, nagkikibiolate. Ha? Pag alam mo, ikaw ay nawawala sa tamang lakad ng iyong buhay sa church, na ang church sa iyo parang hospital na lang pag may problema ka lang nakalaan pupunta. O ang hospital ay boring sa iyo, ang church ay boring sa iyo. At doon ka, concentrated ka sa iyong sarili. Baka naman kaya ka lang dahil pamilya na rin ko, at kung wala kang pamilya na rin ko, nag-iisa ka lang, baka wala ka naman tagal na. Hey, intindihan niyo ba yan? Pakasakit na ako sa Panginoon, na kaya ka lang narinig ko, hindi dahil ng delight mo sa Panginoon, hindi dahil ng delight mo sa kanyang salita, hindi dahil ng delight mo sa kanyang mga pamamaraan. Mga kapatid, katulad ito, maghapon, ito po ang Panginoon. Wait lang Panginoon ito para tayo ay lumago, para tayo ay makalugod sa kanya, tayo pasang-pasang kanya. Wait lang Panginoon yun eh. Kaya ang ating way, 7 days a week, kaya atin. At yung ikapitong araw na yan, yung unang araw na nyo, gusto pa natin kuritan. Gusto pa natin mag-overtime yan. Gusto pa natin tiyasin yan. Ang way natin minsan sana eh. Wala siyang tulog eh. Hey! Ha? Eh sabi na sa salita, as for God, ang Diyos kung sa Diyos ang pag-uusapan, His way is perfect. The word of the Lord is tried. Subok na yan. Huwag na lang subukin. Sundin na lang, magtiwala na lang tayo. At hindi pa kumain. Siyempre, yung kanyang way, dito pa babasa. At ang sabi dyan, He is a buckler to all those that trust in Him. Siya yung back up mo, buckler mo, panangga mo, at back up mo, at protection mo. Yung mga nagtitiwala sa kanya. Kasi sa mundo ito, paalala siya. Sa mundo ito, maraming mga lagay-lagay, mga corruption. Pero pag ang Diyos ang buckler mo, mga kapatid, sipit lamang na hindi by faith na kalagayan lang ng isip ng iyo, kundi yung kalagayan ng way of life mo, yung lakad mo mismo ay kinakita ng consistent na nakalulugod sa paningin ng Panginoon. Hindi yung lang sa time na yun, magtitiwala ka sa Diyos dahil naman ka sa examination, naman ka sa utos na yun, saka ka magtitiwala. Hindi, dapat lifestyle. Yan ang way of life mo. Yung ikaw ay may tiwala at may delight ka sa salita ng Panginoon. Tatangihan mo lahat ng offer na alam mo ang Panginoon ay malulukot. Manindigan ka. Alam mo na yung provision sa batas na ang libro talaga, hindi pwede ka manindigan mo ng trabaho. Lalo nyo yung isa. Pwede ka manindigan mo ng trabaho. Kasi ang libro talaga, family day yan. Ayon sa ating batas. Alam niyo ba yun? Pwede ka manindigan ka. Hindi ka pwede mo silang kasuhan doon pagka ikaw pinigil. Ganun po, mga kapatid. Kasi meron akong napakinggan sa preaching na nanindigan yung isang empleyado. Basta magawa. Kundi sundin nila yun. Kailangan. Isang kulang laan mo sa panindigan. Kahit hindi yung batas na yun eh. Sila lang ang batas ng Diyos. Yung batas na lang ng Diyos. Ano? Okay. Next na verse. 145 verse 17.
gasolina. Okay. Maganda kasi sa kasama natin tinitignan sa screen. By the way, mga kapatid, hindi ang screen na yung replacement nyo sa mga Bible na hawak nyo, ha? At kung kayo ay mag-aaral, ayaw na kayo nakatingin sa inyong mga iPad o sa iPhone o sa cellphone ninyo habang ng Bible, dapat meron kayo ganito. Hindi replacement yung mga gadget niya. O di yan sa mga nasa mga lugar. Pero pag nasa bahay kayo, salita ng Diyos, dapat yung nakasulat sa aklat. Huwag yung kakatulad yung mga mata. Magsalamin kayo. Dala-dala ang aking gadget. Hindi ko ginagamit yung pagdating kapag aaral natin sa salita ng Diyos. 145 anak. Tingnan niyo po. The Lord is righteous in all His ways. Walang maagrabyado. Kasi nilihim natin, agrabyado mo lang Panginoon. Nung maliit pa yung tithes, ang kanyang nilikita ay 10,000 pa, 1,000 pa, magkano tithes ng 1,000? 100. Oh, kaya-kaya pa. Kaya-kaya pa. Eh dahil sa sabi ng Bible, kapag sa kakampi, pwede pagtiwalaan mo lang. Pero papalan pa rin, naging 5,000. Kung magkano tithes ngayon ng 5,000? 500. Oh, magdiwan na. Nakakapag-isip na. 500 na eh. Ang dami ng bigas. So, okay ba? Pagkalaga na. Eh, dahil sa natutuwa ang Panginoon, tinikris ginawa 10,000. Magkano na yun? Tapos, bihira. Sweldo na ito sa buwan ito. Bibigay ko sa church. Iisip na. Magbibigay niya yan. Hindi na ganun kasi dahil wala na yan. Hanggang tayo lang pareho. Walang offering. Walang offering. 1,000 lang. Tayo lang. Ang feelings niya, agrabyado na siya. Tapos gusto niya, malaki ang kita, pero hindi niya nalalaman na ang logic doon, pag malaki ang kita mo, malaki ang iyo. Akala na, agrabyado siya pag nagbigay siya. Grabe siya. Ayun lang, yan nagbigay sa akin kanina ng 400 para doon sa dami daw ng pledge. Sabi ko, bibigay ko lang din natin bagong pledge sa bako. Ang point ko, itong kapatid na ito, kita ko ang hirap sa buhay. Kita ko ang hirap sa buhay. Pero dahil lang sa Panginoon naman kung kanyang ibinigay, ay dahil lang para sa Diyos, para lang siya hindi papalimutan ng Panginoon, para lang siya malalayan ng Panginoon. Pero kung hindi sa Panginoon ito, kapatid, huwag na. Hindi ba sa Panginoon ito, lugi ka. Naman ang point, mga kapatid. Pero dahil sa Panginoon, yun ang way ng Panginoon eh. It is better to give than to receive. So gusto mo maging better, maging giver ka. Mag-umpisa ng maliit hanggang sa pagpalayan ng Panginoon lumaki yung bibig. So yan ang sabi niya, the Lord is righteous in all His ways and holy in all His works. Kaya huwag kayong mag-aakabili, huwag kayong mag-aalinlangan sa pagsunod sa mga daan ng Panginoon. Dahil matuwid ang lahat ng kanyang parang wala akong injustices, walang unrighteousness sa kanyang mga pamamaraan. Ang Panginoon ay fair and just sa lahat. Naintindihan niyo ba yun? Kung tayo man dito ay ginagamit ng Panginoon, alam ko kung isa, tayo na dapat sisihin kung bakit nahihirapan tayo sa ating mga commitment na maliit ang ating bilang dahil ng ang problema ay hindi man lahat nagtusulunod, hindi man lahat nag-invite. Eh, kung ang bawat isa bagay, magmamalay na magdadala ng kaluluwa, hindi ba tayo magkatagas to, at kung may pangangailangan, hindi ba mas magdaan? Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Hindi naman susunod at hindi naman nag-aakay. Lahat naman ng mga napalatay ay loved ones. At yan, napakaliwanag, holy, righteous, holy, His ways and His works, lahat po yun ay banal. Walang maagrabyado. Walang lalatad sa mga daan ng Panginoon na mapapasama. Sa halip kabaligtaran, ang sino mang lilihis sa langit ng Panginoon, mapapasama. Mayroon pa mang edukasyon na tapos na maganda, mayroon pa mang professional activity, mga magagandang puso, pag wala
malulugi ka sa lahat. Kung talaga ligtas ka, papalugi ng Panginoon. Pero, kahit wala kang pinag-aralan, kung yung way ng Panginoon, nilakaran mo, yan sabi ko, pagpapalain ka ng Panginoon. Sa pagkakatuloy ng Panginoon, hindi siya tumitingin sa iyong sekular na status o iyong panglabas na ano, tumitingin siya sa iyong puso na meron kang delight, tuwa ang daan ng langit ng Panginoon. Parang katulad nito sinabi ni David na I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. Yan ang way ng Panginoon. Tayo po yung mga worshipers, talagang bahagi ng ating buhay, mula dito sa lupa hanggang sa langit, ang maging mananamba, ang pumunta sa sanctuary ng Panginoon, sa templo ng Panginoon para sa Panginoon. Hindi yung napakabigat ng ating mga kaluhan at paa, kaya halos parang ayaw na, hindi pa ako sa aking ginagawa, puros na yan, siya parang naman, parang nakatamaan ng kalun yun. Ha? Pagkakamaan kita, hindi ka. Ayun naman ang purpose ng salita ng Diyos tayo, correct? Diba? Sabi ng Timothy, ito ay, profitable for doctrine. Para, alam natin, sa katotohanan tayo, at nasa katotohanan tayo, dapat tayo i-correct, i-reprove, i-correct, instruction. Ayun naman sa ito, pag hindi matinong isip. Pero kung may delight sa Word of God, sa way of God, ay papabuhin ko na talaga kung nakakaya sa Panginoon ang aking ugali. Papabuhin ko na yung aking way. Papabuhin ko na mga ways ko. Ang gagawin ko mga ways yan kung yan nakaka-apekto sa aking magilong patutuo sa paningin ng Panginoon. Kung ano yung nagpapatay sa akin, papabuhin ko ito. Hindi nga ito na ako yan ka na, forever ka na. Sabi ng Bible, sinabi ng Bible ng food. Forever ko ganyan, mamang. Dapat magpakatalino tayo sa mga bagay ng Panginoon. Isipin nyo mga kapatid nyo, sa trabaho, sa eskwela, ay tayo maliit. Lalo merong time clock. Yung ang tawag ko? Bandit clock. Time in, time out. Lagyan natin hindi yan kaya. Hindi dapat tayo kusa. Hindi dahil sa may bakas, hindi dahil sa may ganyan. Dapat, may delay ka sa Panginoon. Hindi kailangan naman ganyan mga platong po na kung mayroong delay sa puso. Hindi na kailangan gayon. Ha? Doon na isang Sabado, ang maaga ng pulas. Sa mga trabaho, mga eskwela ninyo, isang araw ng sa Panginoon, kayo ay parang ayaw na bumangon, ayaw pumunta sa bahay na wala nang dilag. Huwag ang Panginoon sa atin. Naintindihan ba mga kapatid? Napakang Panginoon. Hindi din kayo mga taong sablay doon sa first main point natin. Walang delight sa Word of God. Kasi pag may delight ka sa salita ng Diyos, mga kapatid, isigaw ka sa puso mo, sa kagawa, sa kutiyan mo, at mapapahiya ka, makagawa na nakakasakit sa damdamin ng Panginoon. Ang gaganda ng mga talata niya. 119 verse 35. Make me to go in the path of the commandments. For the enemy do I delight. May ito pa siyang prayer na nalalaman. Ha? Kailangan niya. Nagpe-pray siya. Make me to go in the path of thy commandments, in the way of thy commandments. Sa lakad, nandito na ako siya. For the enemy do I delight. Hindi yung gagawa ng mga excuses para mawala sa daan ng Panginoon. Nagkakapira yung mga kawan-kawan ng mga excuses. Ha? Ako lang pa siya nagtatrabaho sa amin. Dapat lahat mo mag-ipatin mo sa Panginoon para hindi na ikaw nagtatrabaho sa inyo pagpalain ang sama ko. Naintindihan niyo ba? Lahat kayo pagpalain. Ang sarap pag ang pakaramdam mo ay pag pinag-gulay-gulay mo na salamat
Ang sabi dyan, make me to go in the path of thy commandments, according to thy will. Yung unang panahon, lagi gusto ko mag-quit. No? Dahil hindi ko nga sure kung tinawag eh. Dahil sabi ko nga sa inyo, ako yung kakaibang maggagawa. Hindi ba tinatawag sundot na? Eh, nalaman ko nung kunyari na lang sa misyon. Ako nga pala tinawag. Kasi wala na akong prepare. Wala na regrets. Wala na ano ang kaispan na ako ay mag-una na. Pakadali ko yung mag-ako sa member. Wala ka lang ng membro. Susulat lang ako. Ito, dito, mawawala na ako. Wala naman niya sulat. Alis na kami. Sama ng loob. Dahil yung una talaga, ako, ang style ko, yung unang panahon na, ay buso talaga ang aking suporta. Ang mga membro. Pero pag ako na nangailangan, pag sila na may nagtransfer na, wala rin. Sabi ko, lagay ko sa balanse. To the extent, aking pamilya ko, sinasakripisyo ko lagay ko. Lagay ko sa normal. Anong Christine, no? Pinipili ko ngayon, palagay ko sa kapag-buhay. Dahil hindi lahat ay ganoon. Nagmamalay, minsan. Meron ako mga tinutulungan sa pagpapaaral, dahil yung mautang pala sa akin, nagkakawala, hindi mo nagbabayad. Diba sana kung kahit hindi magbayad, hindi pa matuloy eh. No? So, ngayon pa paano hindi ako pinabayad ang Panginoon. At nagod ako sa daan ng Panginoon. No? At si Titi ay nakatapos. Sige niya, nakayubi. Ha? Puro mga private po sila. Biyaya ng Panginoon. At ako nakakatulong. Ako yung salamat sa Diyos sa pag-biyaya sa ilang mga tao. Basta tayo mga kapatid ay magkaroon ng delightness sa mga daan ng Panginoon. Maging marang hindi kayo nabibigyan natin. Pero pag kayo ay mayroong mga violation, meron kayong mga kasinungalingan, meron kayong mga paglabag sa daan ng Panginoon, may hirap na ligay. Kung bakit meron na lamang ang aking pagpupumili at katapangan ng loob na itulong sa inyo ang salita ng Panginoon dahil ako mismo dapat sa po katutuhan ng salita ng Panginoon at ang daan ng Panginoon. Dito lang sa ating pagpapagawa ng pagkakaroon natin property, way of the Lord God. Hindi ko nilakaran yung ibang mga tao na matintir. Nanonood isang araw sa video, sa YouTube. Kita ko isang mayang pastor diyan sa Kapalyan. Kita ko yung preaching na puro over-exaggerated. Over na, exaggerated pa. Pinagpito yung mga gawain mo. Kita yung mga tao. Ang kanya ito, tumawag daw sa kanya si General. Puro pag-yayaman. Ang laki na yung support. Laki na ng building. Pero wala kamulian ng members kasi ang pastor ang lumiskarte. Masaya pa rin gano'n? At ang bahay ng pastor, 16 na bahay. Nung sinarong pa sa district niya kaya, o sa bilang road, wala pa sa minister. Kita ko, bumili ko sa dito. Kita ko, kilala ng tao. Mga kapatid, meron mga tao na meron mga nanungunan na nakasalok nila ng project dahil meron lang mag-meeting na. Pero ako, way of the Lord. Hindi sa ako nagmamalaki, hindi ako ay nagmamapuri sa Panginoon. Diba sabi ko, kung tayo nagmamapuri, magmapuri tayo sa Panginoon, na yung way niya ay totoo. Totoo. Isipin mo meron tayo ito. Ano mo ba natin mga kapatid? Maganda na natin building mga kapatid. Eh, tignan nyo ba yung mga naibigay ninyo? Tignan ninyo. Na isa, dalawa lang na nagbigay sila talaga na may lasa. Kung ang pag-uusap ay amam. Pero dahil sa tayo ay nagtulong-tulong at tayo ay pag-aman sa Panginoon through financial and fiscal kasama ang puso. Nagamit tayo ng Panginoon ng mga nakaraang taon. At ngayon, nag-iigitan na. Wala tayong nilapitan ng merkado. Wala tayong dito.
Kasi bahay ko, simbahan, doon rin. Doon ako nangaral sa kasang papaya, lahat na luto namin. Tapos may hika pa si Cristiana. Kaya ilaking bona siya. Laking am. Ano ba? Ang hirap ng buhay ito. Drawing ko, isang sawali na building. Kasi kaya kami napatapon doon, lagi kami nagpapagkaisang pansing. Pag nagtatagal, kaya doon naman kami sa pagsabaya. Napagkakaisa kami doon, sususulan yung mga may-ari. So, sabi sa akin ng aming pastor, buwanan ko ng San Jose, yung hindi pa ito setback, na lugar, at ang cover, dalhin lahat doon, nila. Hindi na alam kung way lang kami doon. Ano ho? Sabi ko, may gagawin ng Panginoon. Ang prinsipyo yung the higher the pain, the higher the calling. The greater the pain, the greater the gain. So, drawing ako. Alagay sa bulit namin. Lagi pinaka mo. Pepre kami. Aba, isang ordinary day, dumating yung mag-asawa ni Mr. Rao, yung nagkanong magaling ng English. Missionaryo. So, dalawa sa amin, wala kami nagpakain kasi wala kami may pakain. Kwentuhan lang kami hanggang sa nakita niya. Yung bulletin, yung bulletin. Nung mag-aalis na tumayo siya at nakikinig talawag na mo siya, nalalaman ng Diyos. Tanda-tanda kung malilimutan, nalalaman ng Diyos ang kailangan mo. Ganun na. So wala, balik-balik sa ako. Merkado, wala akong kiwala sa mga ganyan, na mga magbibigay. Aba, pagka-isang buwan mga kapalit, tumawag sa akin ng sekretary ko siya. Pastor, may check mo kayo dito, dumating na. Ha? Sabi mo ba? May nahatik ko lang ako. Sinasabihin niya, ako dito lang sa mission ko. Hindi ako nagsasabi sa aking pinagalingan ng mga pangailangan. Hindi ako nahingi ng tulong. Kasalungan kasi sila doon, nagpapagawa ng tayo na yun. Hindi ipapagkat pa. Tignan mo pa yun, no? Chingrat ka. Alam mo kung magkano? 190,000. Way back 1995. Ano? 1994. 15 years. Sa huli. At mga tayo naman yun, hindi ka, wala. Tapos yung nagalit na sa akin, nagtampo na sa akin, hindi lang pinapansin kasi yung matagal na hindi sa akin form, hindi ko pinipirma. Hindi ko pinipirma. Pagkatapos, nga, Mr. Rakumate, nga, tumawag ang sekretary, meron akong checking 190,000. Galing kay Mr. Chong pala, Chongko. Inilapit ni Mr. Rao yung aking kalagayan sa kaibigan niyang businessman na Chinese na mananampalataya. Ay, dahil kami, naging dahil para challenge ko mga members. Pinapunta ng mga members yun, sa liit ng mga members niya, nakapulo kami ng kulang-kulang, umilit mo ng 300,000. Nabili namin lupa ako sa aking pagpapalito. Inalipas ko ang isang taon. Hindi, isang taon ba? Wala ko isang taon. Nilagyan namin ng map. Kuha ko lang ng plano. Ligal lahat. Plano. Gawa ng tapos nalagay niya ng kwan. Box na hanggang mga mataas. Walang tubo. Walang bintana. Walang pintuan. Walang yan. Hindi, walang lori. Lumipas sa ilang panahon ay hindi niya pagpatuloy kasi nga, hirap na. Balik mo yun yung mga members. Wala akong tulong na nalalapitan kahit kanino. Yung salita ng Diyos, sinusubukan ko. Sinusubukan ko yung kapangyarihan ng katotohanan sa buhay ko. Doon gusto sa gawa. Hanggang sa yun, nagtalalipan na yan. Kumasang talalipan. At meron akong kaibigan na taga-Bukal, si Tesyon Mojado, tumalos na. Makita nila kayo, at kung sila makalis, Diyos ang papadala eh. Yung mga pwede na gamitin eh. Pagka di ka nagpatuloy sa akin ng $1,000, yung time na yan, 27 pesos pa yun. Magkano yung $1,000? Doon, may pagpatuloy yun, malagay niya ng bubo. Tapos yung bintana mo dahil kay Pastor
Pastor Plastic Pangko. Kasi nagpagawa sila ng building, tinanggal yung lumang mga lubibing baraw na yan, ako mag-isa, pinunta mo, pinuha mo to, inayos ko, isang kinagin to, at araw-araw nagpipintura ko. Wala pa akong katulog. Ayaw ko kung saan din nakatulog ito. Ever since, by faith, sa salita ng Diyos at sa way ng Panginoon, hindi ako nag-compromise. At hanggang ngayon natin tayo mga kapatid. Merong kalawagyan ang ating iglesia. Hindi masasabing ang iglesia nito ay discarded ng pastor kasi pupunta ng Amerika para doon manghingi ng tulong. Hindi ako kontra kung sila nakakahingi at as long as na-honest yung way ng paglapit doon. As long as na-honest yung paglapit. Hindi yung to the extent matutulong ng magsimulin. Hanggang sa mamimili ka ng mga missionary, bibigyan mo ng tigpa 500 pesos monthly, matala ng galing sa Amerika, ang tulong dyan, 10,000 pesos. Tapos 500 na ibigay mo. Abay na ako nasa Florida, isang malaking simbahan, nagawa si Pastor Dan Garcia. Hindi niya wala sa kalam-alam, nakalipot sa doon. Tulong missionary kaya ito sa Batangas na nag-report sa kanya. Eh wala ka alam-alam. Pagdating ko, nagiging ko sa bulletin board doon sa Florida. Ha? Ang gulat niya. Gamitan na kaya akong nilagay sa mga fellowship, sa mga mga nagtulong sila, alam ko yung mga Amerikano, ingat-ingat ako dyan. Tanong ko na ako, sino yung speaker? Pag Amerikano, hindi mo na. Dahil, nakakalungkot. Hindi na way ng Panginoon, marami ngayon. Kaya masimple sila, masasaya sila, pero katotohanan, walang glory ang Panginoon kung sa gawain mo ngayon dahil hindi mismo yung way ng Panginoon na dapat yung tao ng Diyos para pagpalaan ng Diyos, sila mismo gamitin ng Diyos. Kaya, maaaring sa iyong kaisipan, nagre-rebel na sa isip lamang sa akin, bakit ka, ano ba masama kung hindi tayo tulong sa iba? Hindi yung way ng Panginoon. Magalit na kayo pag sumamahod sa akin, basta huwag lang sa sumahod na Diyos sa akin. Yung tumawag sa akin. Eh, paano ka? Nakakaagdong? Hindi abadong ha? Nakakaagdong. Nakakaipon. At yan, mga kapatid, nag-pray pa siya, make me to go in the path of thy commandments, for the name of the Lord. Kasi dito ako nagsasaksid, dito ako kakalumpay. Diyan ako payapa. Tutulog ako payapa, digising ako may pagkasa payapa kasi nasa daan ako ng Panginoon. Pero kung puro katrabaho, puro ka-eskwela, wala ka lang participation sa soul winning, sa mga pagsama sa gawain, sa mga Bible study, sa tithes and offering, sa mga commitments, sa mga pledges, wala ka sa way of God. Wala ka sa way of the Lord. Yan kinaiba mga kapatid, way mo yan. Kung baga ikaw nagdidesisyon sa iyo, kung kailan ka lang sasawsaw, hindi yan ang way mo pa ito. Tingnan na, direct to point tayo sa ating first sub-point. Ang first sub-point natin din sa delighting in the ways of the Lord, or the Lord's way, una, you must prioritize Him. Prioritize Him first. Ano talata? Yan ang way ng Panginoon wala tayong gagawa. Kasi kaya naman na nagbigay ang lahat Kung magsabi mo siya, unahin mo lang ako, may kaya siya nagbigay ang lahat ng kailangan mo. Materials to Israel papers. Yan po ang way ng Panginoon. Hindi po mo talaga gawin sa second. Hindi talaga po pwede gawin sa third. Or optional. Ang way ng Panginoon para ang Diyos gumawa sa buhay mo, unahin mo siya. Nakikinig ka ba? Wala mo ibang tanong, alternatibo. Ang sabi niya, but seek Him first. Prioritize Him first. His kingdom, gawain niya. Dito yung kingdom of God sa lupa. Dito siya dapat nasusunod. Kahit sa mga bahay mo siya, hindi siya masunod. Kasi ito siya, siguro hindi siya masunod. Sa gawain naman dapat nasusunod siya. Alam mo mga kapatid? Ano sabi niya? And all these things. Ay, hindi naman. Kaya pang buti tayo. Bakit ako kayo? Ito way ng Panginoon Bakit hindi mo pwede second kayo? Hindi po pwede third kayo? Bakit mo naman naman ako? No, unawain ng Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Unahin mo siya. Maswerte ka, unahin mo siya. Tithes, offering. Unahin mo siya. Yan ang way ng Panginoon. Sa panahon, sa practice, sa talent, unahin mo Panginoon. At kita ng Diyos yan.
ka na ikaw ay bumili ng ganito, pero ito mo may pangangailangan na gawain ng Panginoon. Unahin mo, Panginoon, hindi ka magkagado. Lalo mo bumili nito, pero ito mo may pangangailangan na gawain ng unahin mo sa Panginoon. At gagawin pa ng mas maganda yung gusto, hindi sana ang gusto mo. Kaya di ba yun? Prioritize dito. Huwag tayo magagawa. Yan ang way na kami. My ways are not your ways. And my thoughts are not your thoughts. So magkakaroon ka lang ng submission din sa ating second point. Kung doon sa first main point natin, delighted ka talaga sa salita ko. Pero wala ka niya. Wala tayong magagawa. Yan sa amin kami. Kasi kung i-atras, namura ng Panginoon yung mga maliliit ng pananampalataya. Sabi bakit ang ibang pag-aalala, makakalagdan yan ang isang siglo ng buhay. Tignan nyo kayo yung mga hayop, yung mga halaman, yung mga ibon, hindi sila nagkamala, wala sila kamalayan sa resurrection. Sila nababayaan ng Diyos. Kung sila kayo hindi nababayaan ng Diyos, kayo pa mas lahat ng mahalaga kasi sa kanila, na ngayon sila buhay, bukas patay, ngayon sila yung kabiyang igagato. Kayo pa kaya? Kayo mga makakawin pa ng palataya? Mga hindi, ganyan talaga ang lifestyle nila, ganyan ang mga way of living nila. Alam mo ng Ama, ang pangangailangan na bago ko sabihin. Ang kailangan lang, seek Him first. Prioritize Him. Mga kapatid, hanggang tayo ay naririto. Tayo ang inaasahan ng Panginoon. Sa mga pangangailangan ng Diyos ito. Sa totoo na wala pang leader sa iglesia ito. Yung talaga ang sold out sa gigit. Masasabi natin, marunong mag-support, pero talaga mag-giver, wala. Kasi sa nag-umpisa ang pagiging giver, more than tithes. At more than doon sa regular na commitment. Pero kasi pag nabigay ng commitment, tapos na, kahit may kakailan pa sa akin, pwede naman pang kailangan pa, tapos ako. Hindi giver ang tawag doon. Natin yung pagsabi, giver to him, always abounding. Hanggang sa Panginoon, talaga ito na po, hindi ito sa ipo, sa ipo pa rin ito. Kita mo, mararanasan mo yung mga himala ng Diyos sa buhay mo. Yan ang Diyos yung makapangyarihan sa lahat ng mga kaiwan. Isang araw na kami ng mami sa internet ng cartoon, Ten Commandments, kay Moses. Yung mga ways ng Panginoon, grabe. Extraordinary. Yung mga ways ng Panginoon. Isipin mo, di pinayagan ka na. Sila ay, ang ganda sa cartoon niya, para magpagantunay. Laro sila ngayon sa seashore. Sa seashore ng dagat. Sa tabing dagat. Talagang dito yung divine providence ng Panginoon, kanyang mga pamamaraan talaga ay nakila. Hanggang sa sinasadya ng Panginoon na tignan ang sulong niya kasabihin ng mga tao doon sa mga kritikal na sitwasyon. Kung sila bagay magpapatuloy o sila give up na o murahan sila sa civil leader. Siyempre, lumabas ang mga attitude mo. Pero, buo ba ang Panginoon na dadalhin sila doon sa kasitikan ng kalagayan, wala sa solusyon? Sa pagtingin ng mga tao, walang solusyon. Bakit? Ay, ako ba pala yung tawag ko na pangulay? Sa likod nila, ay naroon na yung kampo ni Aaron, ni Paraon. Kaliwag ka na, may tulisan, may barbagan. Ha? Ay, wala na talaga. Puro, sinihinayan na, nagre-regret at nagre-rebelde na doon sa leader. At wala nang paniniwala sa Diyos. Kaya ang Diyos ang may way noon. Dadali ka talaga din sa isang sitwasyon ito ay yung pansabiling pangunawa ay para talagang walang solusyon. Nakakakunik kayo? Nakakakunik kayo? Kung ikaw kaya naroon, anong gagawin mo? Punta ba kayo? Aaron! Sama mo lang siya kung papatay. Sama mo lang sa iyo, Aaron. Paraon. Si Aaron kasi kasama ni Moses. Kuya ni Papa ni Moses si Aaron. Hindi. Sabi nung tumaas lang si
Moses at tinaas niya, sabi niya, stand still. Sabi niya, Israel, stand still and see the salvation of the Lord. Tinaas lang niya ito. Di ba, hindi ito yung dagat. Mga kapatid, ang ganda naman dito sa ano. Talagang, iba kasi nakikinig lang at nakikita. Buwag na ng tigas nakikita. Kaya mabibisual. Ang galing ng Panginoon. Kamangha-mangha ang kanyang mga ways na ginagawang ways ng mga ilang mananampalataya. Kaya hindi makapanindigan. Kaya walang delay sa gawaan ng Panginoon. Dahil sila kung tuyo. Hindi na pupunta ng ilang araw para matuyo na yung ilalim ng dagat na hinawin. Dahil sila tuyo. No? At kung sila inaroon na, umahapon ng kalaban, together again. Ilan sila? Ilan yung orasyon ko? Nagsabi niya ako. Tubig at nilalim ng mga kaway. He is a buckler to them that trust in Him. Nakapatay yung naglulong pa yung sulat para sa ating bagong panahon ko na tayo yung nagkaroon ng learning. Magkaroon tayo ng basa. Kaya ka ng Panginoon, lagyan ng isang ikaw. Kaya ang latagan ng sabihin ko. Kung sino ginamit ng una, pagkakaroon ng property at yung building ito, usually ang gagamitin. At kung may pagkatutupa, iba, mas balat ang tulong. Pero kung kayo ay malungkot, isang indikasyon parang pinagsisihin kung kayo ay nakabahagi mo, huwag naman mangyari. Yan ha, mga kapatid, kaya walang malili at walang absent sa araw ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At kung ano mga needs mo, maghihimala ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hanggang dyan na muna tayo. Okay? Hanggang dyan na muna tayo at baka mawawalan direct ninyo. Tayo malangin, Banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Katotohanan po ay mga salita. Hindi po ito ordinaryong akla. Ito po ay salita at kayo ay katotohanan. Sabi ng John 17:17, sanctify them through thy word is truth. Ang yung salita ay katotohanan. Saksi ako ng mga anak, kung gaano kami nagkaroon ng totoong kapayapaan sa kaligtasan amin. Pinangahawakan. Sabi niyo, verily, verily, I say unto thee, he that believeth on me shall have eternal life. John chapter 6, verse 7. Kaya kami nito, dahil isinungaling kayo at isinungaling ang salita. Meron kami preserved perfect word of God ngayon ang ito ang natawag na King James Bible. At sa buhay ng iglesia ito, at sa buhay ng mga gagawa, napatunayan namin kami saksi, nakatutunan ng balang ang sarap. Kaya, dapat kami magkaroon ng delight niya sa inyo, O Diyos, sa inyong salita, at sa inyong mga pamamaraan. Panginoon, ang aming mga pamamaraan nakakapagod. Ang aming mga pamamaraan ay nakakasira pa. At kami rin, hindi kami totoong payapa. Pag alam namin, meron kami na-violate, nakalawang po. O, Banal na Diyos. Nagkanawa ng realization at nakapagnawa ng mga anak sa tamang pagkakanawa sa mga mensahe, sa mga utos. Masakit sa inyo kung kami ay hindi nabigayan sa inyo sa salita sa inyong pamamaraan. Kaya mga katulad ngayon, kapag aralan namin, nakita sa mga kalataan, na inyong ways ay perfect. That are righteous in all your ways, you are holy in all your works on your own. Matuloy kayo. Kayo ang justisya. Walang lalakad sa inyong mga daan ng mga kapasama.
Sayang ang sabi po ninyo, magiging gaya ng lupa na panin sa tubig, sa ilog na meron ng tubig. At magiging mabunga sa tamang kapanahunan at hindi manalangkat, laging siyang blooming, laging siyang blessing. O banal na Diyos. Sa kasaysayan ng Israel, hindi agad matanggap ng mga kailangan sa inyong balaan. Subalit, napahiya sila sa maraming pagkakataon. Doon sila ay dalhin ng lingkod sa inyong mga daan. Namarang sila sa inyong mga kadakilaan, sa inyong mga gawa, kapangyarihan. Nangailangan sila na dahil lang sa gabi, binigyan ng araw, ng apoy, ng haligi. Nangailangan sila ng dahil lang sa araw, binigyan sila ng napaka-Panginoon. Pagsilong at gabay sa kanyang paglalakad. Nangailangan sila ng pagkain, bigyan ng mana. Nangailangan sila ng tubig, bigyan sila ng tubig mula sa otong. Nangailangan sila ng karne, nangailangan sila ng pugo, Panginoon. O banal na Diyos. Kayo ang tunay na makapangyarihan sila. Nasubukan namin sa Iglesia ng Iso, katuruhan, pagkasalita, mga daan. Ito ay meron ng pagkatuto. Pagtatag, pagtibay sa inyong anak. Para kayo maging sold out sa inyong mga parang. Unahin natin kayo. I-request namin kayo Panginoon at sigurado, hindi nyo kami ibuhuli sa listahan ng inyong mga pagpapalaan. Hindi nyo kami ibuhuli Panginoon sa mga taga-salimutan. Gaya ng pagtataas ng gawaan sa Iglesia ito ngayon, napakabisa sa magandang lugar at magandang ibigin. At ito tayo tayo pa pinagpapadala. At kalungan ang dinamit ang dinamit ng Panginoon. Pagpalain po ang mga na tuloy paglalim ang pagtitiwala sa Diyos. Maging matuwid, malinis, buhay sa iyong harapan. Magkaroon kabanalan sa Diyos. Panginoon, salamat po mga mali. Pagpalain po na pagpalain po na ang kalahon na nagbusa na ipinapakita na sila yung bless ng salita. Yung maganda sa iyo. Panginoon, salamat po mga marami. Nakikilala na po mga anak. Nakikilala na po sila mga program na hindi Panginoon sa iyo po pagtitiwala. At mga kapoy ng lahat ay nakita yung buhay ng pagtiwalaan. Sa sinasabi ko yung money of grace. Pagpalain na po ang bisita namin kasi na po ay lumago sa kalaman kasi likas na kung hindi maligtas kung hindi magawa ang lahat para nasa naligtas. Pagpalain na po mga kabawas. Pagpalain na po. Kasabat na kami ng buwang maraming ikaw na po ang inyong mayan ng paspas at ang inyong kanyang pagbibigan at ang inyong biyaya ng pagkakas. Sa inyo lahat ng pagpo, itong aming samot na lang sa kanyang pangalan ng Panginoon. Amen at amen. Salamat sa Diyos sa ating pong naghapon sa mga pangalan. Kung tayo ay